Magandang araw mga kaibigan. Ang Quad Committee ay nag-release na po ng kanilang findings sa ginawang investigasyon tungkol sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagpahayag na po si Congressman Romeo Acop kagabi kung sino ang nasa sentro ng lahat ng ito. At inakusahan niya ang dating Pangulo na siyang center ng grand criminal enterprise. Sabi pa niya, nabudol tayo. So, ngayon kay may findings na, ang tanong, dahil magre-recommend sila sinong kakasuhan eh. Isasama ba nila si PRRD na pakakasuhan based sa kanilang findings? Yun ang pag-usapan natin ngayon. So, pakinggan natin itong balitang ito tungkol sa findings ng Quadcom. Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Bahagi umano ng isang malaking crime enterprise ang anti-drug war ng Duterte administration. Parte yan ng summary ng House Quadruple Committee o Quadcom sa 13 pagdinig na isinagawa nito mula noong Setyembre. Ang 4 House panels ang nag-iimbestiga sa umano'y extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operations o POGOs. Ayon kay Congressman Romeo Acop, Vice Chairperson ng House Committees on Dangerous Drugs at Public Order and Safety, ginamit umano ang giyera kontra iligal na droga upang protektahan ang mga personalidad na sangkot sa narcotics trade habang ini-eliminate ang kanilang mga kakumpetensya. Kabilang umano rito mga itinuturi na nasa inner circle ng binabanggit itong Davao Mafia. Ang mga nasa posisyon noong 2016 hanggang 2022 ay sila mismo na nagdala at nagpalaganap ng problema ng droga sa Pilipinas. Stop muna tayo doon ha. Yung sabi niya nga, nabudol tayo. So, niloko tayo ng Duterte administration. Dahil sila daw, si Pangulong Duterte at ang kanyang mga opisyales from 2016 to 2022, sila ang nagpalaganap kalakaran ng illegal na droga at krimen. Ano ang masasabi ninyo doon? Paki-comment ko no. Sa Quadcom hearing, mismo isang kongresista ang nagbigay ng patutuo. Buti na lang at matapang itong si Congressman Richard Gomez. Wala siyang pakundangan, wala siyang takot na nagsabi na ang Ormoc City na ako ang mayor noon, tumino, bumuti ang kalagayan ng dahil sa war on drugs ni PRRD. Hindi ba nila kinonsider yan? Ang daming nagsasabi. Nasa Metro Manila ko 2 months ago. Mga inasakyan kong Grab o taxi driver. Lahat sila nagpapasalamat panahon ng war on drugs. Yung isa nga, sabi niya, gusto ko nga si Duterte palagi ang forever na presidente. Sabi niya, bakit naman? Kasi tahimik nung panahon niya. Walang problema. Walang masyadong problema sa droga. Ngayon, sabi niya, wala na. Bumalik na. Nakakatakot nang magbiyahe ng Grab o taxi sa gabi. Ang daming nagpapatuto tungkol sa si Katunying. Salamat talaga itong Katunying na ito. Very clear yung kanyang, huwag tayong maglokohan, magtanga-tangahan. Kumusta ang inyong lugar? I-compare nyo ngayon at noon
panahon ni PRRD? Alin ang mas matahimik? Sabi niya, kami sa lugar namin, sa San Quintin, basta Nueva Ecija, tumahimik ang lugar namin dahil sa war on drugs ni PRRD. Kaya kayo mismo makapagsabi. Ako, dito sa Mindanao, sa lahat ng lugar na napuntahan ko, ang laking pasalamat nila yung war on drugs ni PRRD. Talagang tumino. Hindi naman completely na nawala yung problema ng droga. Kailang natakot ang mga involved, pangangalakal ng droga, huminto or nagpahinga. May may isang lugar sa Agusan del Sur. Masyal ako doon. Huwag ko na lang banggitin yung pangalan. Sabi ko, kumusta na ang kalakaran ng droga dito? Kasi alam ko, talamak ang droga noong hindi pa umupo si PRRD. Nung umupo na, after mga a year, 2017, tinanong ko, kumusta ng droga dito? Sabi ng mga kakilala ko doon, ay, naku sir, bakwit na sila. Lumayas na, wala na sila. Bakit? Takot sila sir. Kasi may papupuntan sila pag hindi huminto. Kaya tahimik na sir. Ngayon, last year, nagbakasyon ako, the same place. Yung mga nakausap ko noon, sila na ang nag-report sa akin. Wala na sir. Bumalik na ang droga dito sa amin. Mismo mga anak ng sundalo, kasi maraming mga sundalo doon. Mismo anak ng mga sundalo, gumagamit na ng pinagbabawal na gamot. Ganun. So, may mga vlogger akong napanood, yung Pilipina in Taiwan. Kinikwento niya yung lugar nila sa Pilipinas. Tumahimik ang lugar nila dahil sa war on drugs. Meron pang isang Yumi Santiago. Ang ganda yung kanyang patutuo tungkol sa kanyang tatay, pinsan, tiyo na nasangkot noon sa droga, kailang tumino dahil sa tukhang. Talagang yung tukhang, sabi ni Yumi Santiago, basta makinig ka lang, basta maniwala, mapapabuti ang kalagayan mo. At mga kamag-anak, tatay ni Yumi Santiago tumino dahil sa war on drugs ni PRRD. So ano yung sinasabi ni Congressman Acop na nabudol tayo? I don't know kung sino yung tayo. Basta ako, hindi ako kasama sa nabudol. Kayo, nabudol ba kayo ni PRRD? Tuloy natin, yung kaso, kakasuhan na ba? Kasi, basta ganito na may committee report, magre-recommend sila. Sino ang kakasuhan? Bahagi ng progress report na ito ng Quadcom, nakatakdang ipresenta sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo, kasama ang mga isusulong na panukalang batas upang tugunan ang mga suliraning ito. Asahan din ang rekomendasyon ng Quadcom para sa pagsampa ng kasong kriminal at administratibo. Ngunit ang tanong, kasama na ba rito si dating Pangulong Duterte? Pinag-aaralan pa namin yun. Yun pala. Kasi following yung... Nagsasalita si Congressman Barbers. Pinag-aaralan pa. Siguraduhin nyo na malakas ang kaso nyo. na admissions ng ating dating Pangulo sa committee hearing, ang aming rekomendasyon ay base dun sa ating nakita, nadinig, at natanggap na mga ebidensya, testimonial, at documentary evidence. Sino naman tong mga witnesses nila? Taguba. Ano bang kwan? First name ni Taguba. Yung bago lang na-convict, yung fixer, customs fixer, na-convict. Mark Taguba pala. Convicted ng smuggling ng pinagbabawal na gamot. Yan, ang mga testigo nila. Yung Jimmy Guban, natanggal na intelligence officer ng customs, ganon din, convicted, nakakulong. Pag-i-smuggle ng pinagbabawal na gamot. Colonel Asierto, nagtatago kasi may warrant of arrest pala dito, hindi siya makabalik-balik. Senator Leila de Lima,
Yung mga Kerwin Espinosa. Sila yung mga testigo nila. O sige, isampa ninyo sa korte. Tingnan natin anong mangyayari sa korte. Ginawa namin yung mga pagdinig. Wala pang tugon ang kampo ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng issue. Sa 2025 na ang susunod na pagdinig ng Quadcom at ipagpapatuloy ang investigasyon nito sa issue ng EJ case at illegal drug trade. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang... So, hindi pa pala tapos ang hearing, investigation ng Quadcom. Tutuloy pa nila next year. So, ngayon, nilabas na nila yung findings nila. Ulitin ko, si President ex-PRRD ang, it seems, at the center of this grand criminal enterprise. Grabe.